Nagbubukas ang pelikula sa malayong hinaharap kung saan ang isang dystopian na mundo ay tahanan lamang ng isang maliit na populasyon ng mga tao. Ang sangkatauhan ay nahahati sa mga walang kamatayang eternal at sa mga mortal na brutal. Gayunpaman, karamihan sa mga brutal ay walang kamalayan sa pagkakaroon ng mga eternal dahil isang malakas at hindi maarak na puwersa na naghihiwalay sa kanilang mga lipunan. Ang mga brutal ay nakatira sa isang malawak na kaparangan na tinatawag na outback na nalantad sa radiation sa loob ng mahabang panahon. Nagsusumikap sila at nagtatanim ng pagkain para sa mga eternal na nakatira sa magkakahiwalay na komunidad na tinatawag na vortices. Ngunit lahat sila ay nahiwalay sa outback ng force field. Alam ng mga eternal ang pagkakaroon ng mga brutal, ngunit nakikita lamang sila bilang mga primitive na ganid. Upang samantalahin ang kanilang hindi pa nabuong mga katapat, sama-samang nagpasya ang Eternals na ibigay ang pamamahala ng Outback sa isang mapanlikhang tao na nagngangalang Arthur Frayne. Gumawa siya ng isang medyo matalino at tusong pakana, nag-imbento ng isang uri ng relihiyon. Ang nag-iisang Diyos sa relihiyong ito ay tinatawag na Zardes, na iginagalang ng mga brutal. Ibinibigay ng mga magsasaka na ito kay Zardes ang lahat ng kanilang mga pananim kapalit ng kanyang mga turo na nagdidikta sa kanilang buhay. Samantala, ang mga brutal ay kumakain lamang ng karne na nakukuha nila sa pamamagitan ng pangangaso. Ang pelikula ay tumalon sa taong 2273 habang ang ilang brutal ay bumaba sa isang burol ng outback. Ito ay nagsiwalat na mayroong dalawang natatanging klase sa mga brutal. Ang mga mahihinang manggagawa ang nagsasaka, habang ang isang genetically modified, physically strong group na pinangalanang The Exterminators ay nagpapanatili ng batas at kaayusan. Ang pinakamakapangyarihan sa mga exterminator ay si Zed, isang higanteng brutal na may makapal na bigote at mahabang buhok. Sa kasalukuyan, pinagmamasdan ni Zed ang pagtitipon ng mga brutal malapit sa isang field habang naghahanda si Zardes na lumapag. Ang figure ng Diyos ay isang higanteng ulo ng bato na may kumikinang na mga mata at nakabuka ang bibig. Maya-maya pa ay dumating na siya at nagsimulang magsalita gamit ang malakas na boses. Sinabi ni Zardes na ang mga exterminator ay pinalaki para sa isang natatanging layunin ng kalupitan. Ang tanging layunin nila sa buhay ay pumatay ng ibang brutal para pigilan silang magparami. Inulit ni Zardes ang kanyang punto sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanila na umalis at tapusin ang misyon. Sa sandaling sabihin niya ito, isang malaking bilang ng mga baril at bala ang lumabas sa kanyang bibig. Ang mga exterminator ay masigasig na kinuha ang mga regalo na ito habang binibigkas ang pangalan ni Zardes. Gayunpaman, habang ang rebulto ay lumilipad palayo, ito ay nagsiwalat na si Zed ay nakalusot. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng mga butil ng trigo na ibinigay ng mga brutal kay Zardes bilang alay. Matapos lumabas mula sa kanyang pinagtataguan, maingat na sinuri ni Zed ang paligid. Namangha siya nang makita ang kasing laki ng mga katawan ng tao na nakatago malapit sa mga mata ng estatwa. Pagkatapos ay sumilip siya sa labas at napagtanto na sila ay kasalukuyang lumilipad sa isang vortex. Ipinapalagay ng karamihan sa mga brutal na ang vortex ay ang kabilang buhay, ngunit may ibang mga ideya si Zed. Biglang nakarinig siya ng ingay na nagmumula sa malapit at maingat na nagtago sa isang medyo kakaibang lalaki na nagkataong si Arthur Frayne. Siya ay nakasuot ng balabal at isang asul na gora at ang kanyang balbas at bigote ay iginuhit ng tinta. Hindi alam ang nakakubling panganib, nakatayo siya malapit sa nakabukang bibig ni Zardes. Ito ay kapag si Zed ay tumalon sa likuran niya at pinagbabaril siya. Malubhang nasaktan sa pag-atake, sinabi ni Arthur na sasabihin niya kay Zed ang mga lihim ng kanyang universo. Pagkatapos ay sumigaw siya na kung wala siya, ang mundo ng mga magsasaka ay walang kabuluhan. Sinubukan ni Zed na magtanong pa sa kanya ngunit kalaunan ay sumuko si Arthur sa kanyang mga pinsala. Di nagtagal, ang ulo ng bato ay umalis na sa lugar ng mga brutal at nakarating sa lupain ng mga eternal. Mukhang isang kakaiba, ang rural na nayon noong ika-19 na siglo na may mga tahanan at sakahan na itinayo ng hiwalay para sa ilang uri ng hayop. Sa paglapag, maingat na nilisan ni Zed ang ulo ng bato. Mayroon ding katibayan ng makabagong teknolohiya na nakakalat dito at doon, kabilang ang mga gilingan na ginagamit upang gawing harina ang butil. Ang lahat ng ito ay medyo kakaiba para kay Zed dahil nakasanayan na niyang manirahan sa isang primitive na lupain. Kasunod nito, gumala siya sa isa sa mga kalapit na bahay na tila walang tao. Sa loob, may nakita siyang kakaibang singsing sa isa sa mga drawer. Lumalabas, isa itong hologram projecting device na gumaganap din bilang AI search engine.
Ginagamit ng Eternals ang mga singsing upang maghanap at kumuha ng impormasyon tungkol sa halos anumang bagay mula sa malawak na database ng Vortex. Gayunpaman, ang simpleng pag-iisip ni Zed ay hindi naiintindihan ang paggamit nito sa simula. Nagulat siya nang bigla habang ang isang hologram ni Arthur Frayne ay lumabas mula sa ring. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto niya ang layunin ng singsing at kinuha ito para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay tumakas si Zed sa bahay at maingat na gumala sa paligid ng bukid. Maya-maya, nakarating siya sa isang lawa at huminto para uminom ng tubig. Biglang lumitaw ang isang magandang babae na nagngangalang May at likas na binaril siya ni Zed. Ngunit ang bala ay tumalbog lamang sa kanya at bumalik sa kanya. Bumagsak si Zed sa lupa dahil sa matinding sakit, ngunit laking gulat niya, walang dugo o kahit sugat kung saan siya tinamaan ng bala. Mabilis na napagtanto ni May na si Zed ay isang brutal na nakalusot sa vortex na ito. Tinanong niya kung paano siya napunta sa lugar na ito, ngunit nagsinungaling si Zed sa kanya. Inulit niya ang mga dating turo ni Zardes. Pagkatapos ng kamatayan, ang mga tao ay dadalhin sa isang malaparaiso na lugar na tinatawag na vortex, kung saan sila namumuhay ng mapayapang buhay. Para gawing mas kapanipaniwala ang kasinungalingan niya, tinanong niya kung patay na ba siya. Ngunit ginamit ni May ang mga kakayahan sa psychic na mayroon ang lahat ng Eternal at sumilip sa isipan ni Zed. Nakita niya siya, kasama ang ilang iba pang mga lalaki na tulad niya, na nakasakay sa kabayo at walang pinipiling pinapatay ng mga tao. Sapat na ito para mapagtanto niya na ang lalaking nasa harapan niya ay isang exterminator. Kaya, pinakalma niya ang isip nito at dinala siya sa lab ng Vortex. Pagkatapos ay ipinahayag na ito ay ang Vortex 9 at si May ang kanilang punong siyentipiko. Nang magkamalay si Zed, nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang mesa habang ang kanyang mga alaala ay ipinapakita sa isang malaking screen. Si May at ang kanyang kasamahan, si Consuela ay pinapanood ang mga alaala at nalaman na ang exterminator na ito ay pinangalan ng Zed. Ang kanyang memorya ay puno ng mga kabayanihan dahil siya ay pumatay ng higit sa 25 na brutal. Ang mga kababaihan ay nanunood sa katakutan, habang ang alaala ay nagpapakita sa kanya na pinipilit ang isang brutal na babae sa ngalan ni Zardes. Sa paglipas ng panahon, hiniling ni Zardes sa mga exterminator na puwersahin ang mga magsasaka na magtanim ng trigo, kahit alam niya na ang mga brutal ay pangunahing kumakain ng karne. Nalaman pa ni May na kaya ni Zed na itago sa kanya ang ilang bahagi ng kanyang memorya. Nais niya na ngayong magkaroon ng kontrol sa kanya at panatilihin siya para sa karagdagang mga test. Ngunit si Consuela, na hindi makatingin sa magaspang na ugali ni Zed, ay gustong patayin siya kaagad. Gayunpaman, ito ang unang tunay na pakikipag-ugnayan nila sa mga brutal mula pa noong kay Arthur Frayne na hindi nakita sa nakalipas na 3 araw. Nagsimulang saliksikin ni May ang kanyang posibleng kinaroroonan at hiniling sa singsing na kopyahin ang mga huling minuto ng pinakabagong alaala ni Arthur. Sa kanyang sorpresa, sinabi ng AI na siya ay patay na at ang kanyang katawan ay muling itinatayo. Pagkatapos ay ibinunyag na kahit na mamatay ang Eternals sa isang aksidente, ang isang advanced na AI system na pinangalan ng Tabernacle ay muling bubuuin ang mga ito sa kanilang orihinal na anyo. Napansin ni Zed ang isang maliit na embryo na istruktura kung saan si Arthur Frayne ay muling binubuo. Nang maglaon, tinipon ni Consuela ang lahat ng residente ng Vortex 9 sa isang teatro. Dito, ang mga alaala ng exterminator ng karahasan sa mga lalaki at babae ay ipinapalabas para makita ng lahat. Walang pagsisisi si Zed sa kanyang mga ginawa at sinabi pa niyang mahilig siyang pumatay ng ibang brutal. Ibinunyag din niya na pinipilit niya ang kanyang sarili sa mga babae dahil, sa lahat ng brutal, tanging ang exterminators lang ang pinapayagang mag-breed dahil sila ang napili. Nang marinig ang lahat ng ito, napagtanto ni May na ang mga exterminator ay mga resulta ng selective genetic engineering na isinagawa ni Arthur Frayne. Gusto niyang gumawa ng karagdagang pananaliksik sa genetic makeup ni Zed, ngunit inulit ni Consuela na dapat siyang patayin kaagad. Ito ay humahantong sa isang boto sa lahat ng Eternals at nagpa siya na magkakaroon lamang si May ng 3 linggo upang pag-aralan ang pisyolohiya ni Zed. Si Friend, na isang medyo mapangotsa, ang pinakamasayang tao na nakarinig ng balitang ito. Siya ay naging labis na naiinip sa buhay sa Vortex at nagkaroon ng partikular na interes kay Zed. Kinaumagahan, nakakulong si Zed at nagsimulang maglingkod bilang tagalingkod ni Friend. Itinuring siya ng huli na parang isang mahalagang bagong premyo, ngunit hindi siya pinagmamalupitan. Sa halip, mayroon siyang uri ng paghanga kay Zed at pinangalanan siyang Halimaw.
Ngunit pinilit din ni Friend si Zed na hilahin ang kanyang karwahe habang naghahatid sila ng mga sariwang bagong lutong tinapay sa ibang mga zone sa loob ng vortex. Ang panahong ito ng pagkaalipin ay nagbibigay kay Zed ng malalim na sulyap sa buhay sa vortex. Napansin niya na maraming eternal ang namumuhay ng walang layunin dahil wala silang layunin o pakikibaka sa buhay. Ang isa sa mga hintuan sa ruta ng paghahatid ng tinapay ay ang zone ng apathetics. Ito ang mga eternal na hindi kumikilos. Sila ay naging walang malasakit sa kanilang buhay na halos hindi nila alam ang kanilang sariling pangangailangan na kumain at huminga. Pinahintulutan ni Friend si Zed na suriin ang isa sa mga lokal na babae. Kaya, ang exterminator ay marahas na hinahaplos siya, ngunit ang kanyang blankong ekspresyon at lubos na kawalan ng tugon ay hindi nagpapasigla sa kanya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Zed at Friend ang kanilang pagtakbo sa ibang mga zone. Ang kanilang susunod na hintuan ay sa The House of Renegades. Ang mga renegade ay mga eternal na naninirahan sa exile dahil sa kanilang iba't ibang mga paglabag. Ang pinakaseryosong krimen sa perpektong mundong ito ay ang hindi pagkakaroon ng matinong pag-iisip na hindi tumutugma sa ideolohiya ng mga eternal. Bilang parusa, ang mga renegade ay artipisyal na binago na naging dahilan upang hindi sila mamatay. Sila ay tiyak na mabubuhay magpakailanman sa iba't ibang yugto ng pagtanda at dimensya. Kabilang sa mga matatandang renegades ay ang orihinal na eternal scientist na unang nagbukas ng sikreto ng immortalidad mismo. Nang sumunod na araw sa almusal, napilitan si Zed na pagsilbihan ang Eternals. Ang kanyang nakakatakot na presensya at hilaw na sexualidad ay nakakabighani ng ilang babae pati na rin ang mga lalaki. Gayunpaman, itinuturing siya ni Consuela bilang isang mapanganib na tagalabas na kailangang wakasan. Ito ay humahantong sa isang pagtatalo sa hapagkainan at isa pang proseso ng pagboto ang ipinatawag. Lahat ng nakalap na Eternals ay bumoto at ang mga resulta ay nagsasabing tatapusin ni May ang kanyang pag-aaral sa susunod na 7 araw. Pagkatapos nito, ang mga brutal mula sa labas ng mundo ay pupuksain para sa ikakatahimik ng mundo. Ang balita ay sumira sa isipan ni Friend dahil siya ay dismayado sa immortality matagal na ang nakalipas. Nagsimula siyang magrevolusyon at nagreklamo tungkol sa nabubulok na estado ng kanilang walang kamatayang buhay. Iniisip niya na dahil sa kanilang walang limitasyong buhay, ang mga eternal ay naging masama at bumagsak sa kahibangan. Ang kawalang kailangan sa pagpaparami ay naging sanhi ng kawalan ng lakas ng mga lalaki at ang pagmumuni-muni ay napalitan ng pagtulog. Tumangging sumama si Friend sa iba sa medication camp na humahantong sa kanya sa kaparusahan. Nakalulungkot siyang tumanda sa isang matandang lalaki magpakailanman. Gulat na gulat, tumakbo si Zed sa Zone of Renegades at nahanap si Friend kasama ng iba pang matatandang Eternals. Saglit na nag-usap ang dalawa at dinala ni Friend si Zed sa orihinal na inventor ng Tabernacle na napakatanda at permanenteng nakaratay sa kama. Ngunit inipon ng inventor ang lahat ng kanyang lakas at sinabi kay Zed na humingi ng tulong mula kay May. Tumakbo ang ating bida sa bahay ni May, buti na lang nakita niya itong naghihintay sa kanya na parang alam na niyang darating ito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang psychic powers para suriing mabuti ang isipan ni Zed. Sa isang kagulat-gulat na twist, ito ay nagsiwalat na siya ay higit na matalino kaysa sa kanyang ipinakita kanina. Si Zed ay isang direktang resulta ng maingat na pagpili ng pagpaparami na isinagawa ni Arthur Frayne. Ang sira-sira na inventor ay nagsagawa din sa kanyang kamay sa paghubog ng edukasyon ni Zed sa pamamagitan ng pagpapasigla sa kanyang interes sa pagbabasa. Sa pamamagitan ng mga alaala, ito ay nagsiwalat na si Arthur ay inakit si Zed sa isang sinaunang library sa Outback, kung saan ang exterminator ay binasa ang halos lahat ng mga libro. Ipinakilala pa ni Arthur kay Zed ang mismong aklat na nagbigay sa kanya ng ideya para kay Zardes, ang Wizard of Oz. Sa isang nakakagulat na twist, ipinakita ng mga alaala na matagal nang napagtanto ni Zed na ang Zardes ay isang pangalan lamang na ginawa sa pamamagitan ng pagsira sa titulong Wizard of Oz. Ang ulo ng bato ay batay sa maskara na isinuot ng wizard sa aklat. Ang paghahayag na ito ay nagpadismaya kay Zed, palihim na pumasok siya sa spaceship ng Zardes upang humingi ng paghihiganti mula kay Arthur. Pagkatapos ng matinding interogasyon na ito, si May at Zed ay nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan nila. Ngunit sila ay nag-ambala ni Consuela na nakikita ang pagkilos na ito bilang isang paglabag sa mga batas ng Vortex. Iniisip niya na sinimulan ni Zed na sirain ang mga mamamayan sa kanyang paraiso at sa gayon ay nagpasya siyang patayin siya sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad, nakatakas siya at tumakbo pabalik sa House of Renegades. Sa tulong ni May at Friend, nalaman niya ang lahat ng kaalaman ng mga Eternal.
Kasama rin dito ang impormasyon tungkol sa pinagmulan ng Vortex na mahalaga para sirain ang Tabernacle. Habang sinisipsip ang kanilang kaalaman, binuntis ni Zed si May at ilan sa kanyang mga tagasunod. Sa kalaunan ay nagbago siya mula sa isang naghahanap ng paghihiganti na exterminator tungo sa isang matuwid na tao. Kasunod nito, nakapasok siya sa Tabernacle. Doon, nalaman ni Zed ang lokasyon ng The Crystal na naglalaman ng kabuuang kaalaman ng mga Eternal. Gayunpaman, lumitaw sa Tabernacle ang isang muling nabuong Arthur Frayne. Inihayag niya na ang Crystal ay naglalaman ng parehong lahat at wala. Galit sa patuloy na mga bugtong, panlilinlang, at panghabang buhay na pagmamanipula ni Arthur, inilaan ni Zed ang lahat ng kanyang katalinuhan sa paghahanap ng mas malalim na kahulugan ng Crystal. Siya ay tumingin ng mas malalim dito, biglang nasira ang ilang mga dimensyon, at sa huli ay pumasok sa device. Sa sandaling nasa loob na siya ng core ng Crystal, nakita ni Zed ang kanyang marahas na itsura na kinakatawan bilang kanyang sarili na suot ang kanyang killer mask. Ito ang parehong maskara na isinuot niya at ng iba pang mga exterminator habang pinapatay ang mga brutal sa Outback. Sa wakas ay pinabagsak ni Zed ang Tabernacle at hindi pinapagana ang mga force field na nakapalibot sa Vortex. Tinutulungan nito ang mga exterminator na salakayin ng Vortex at patayin ang karamihan sa mga Eternal na tinatanggap ang kamatayan bilang paglaya mula sa kanilang nakakainip na pag-iral. Sa kabutihang palad, si May at ang ilan sa kanyang mga tagasunod na nabuntis ni Zed ay nakatakas sa massacre. Pagkatapos ay nabuhay sila kasama ng mga brutal ngunit nawala ang kanilang immortalidad. Sa huling eksena, nagpakita si Consuela na sa huli ay umibig kay Zed at nagpa siya na magsimula ng isang pamilya sa isang malalim na kuweba. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na ngayon ay lumaki habang tumatanda sila na nalalanta at kalaunan ay namatay ang kanyang mga magulang. Si Zed at Consuela ay huling nakita bilang isang pares ng nagmamahalan, matagal ng patay na mga kalansay na magkahawak kamay pa rin. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.